So, buti sanay si Limuel dito. May Kawayan, Bulacan, no? Oo, dito. Kawayan. O, papunta kami ng Novaliches na wala ditong taxi pala. Sakay kami ng jeep papuntang Monumento. Merong isang subscriber na nagturo sa atin ng address. Liano. Yan o. Tingnan natin na. Liano, Novaliches. So, yun po ang sabihin natin sa taxi. Pero sakay muna tayo ng bus. O yan. Buti sanay dito si Limuel. So mga 3 years ka pala dito nagtrabaho. Ano trabaho mo? Ay, natin lang, madam. Pahinante ng truck din? Oo, dito, mga deliver namin, mga granite, tiles. Mga tiles. Rating. Buti. Medyo may idea dito si Limuel. Ay kung ako, kahinaan ko talaga, hindi ako marunong sa mga place ba. So alas 12 pa lang, ginatok na ako ni Limuel sa aking tinutuluyan para aga-aga pa namin mahanap yung yung pagkukunan natin ng cars. Para bukas agad, Limuel, karga tayo pag nakakita tayo. Uwi tayo. May bus na, madam. Sige, sakay tayo ng bus. Sakay tayo ng bus. So, ayan po, nakasakay na po tayo ng taxi at babalik na po tayo. Ayan, para ihatid po tayo ni Kuya. Papunta po ng Liano. Novaliches. Layo ba yun, Kuya? Malayo-layo din, matraffic yung daanan na yun. Traffic daw. Ayan, okay lang, maaga pa naman. So, ganito po kahirap maghanap ng source. Maghanap po tayo ng supply, maghanap ng supplier. Ganito po kahirap. Kung ako, di ko kakayanin kung wala si Limuel. Kasi si Limuel, buti na lang, nakapagtrabaho pala ito ng delivery dito. So medyo matagal na yun, pero familiarize niya pa rin yung mga daan. So hindi kami maligaw-ligaw. So ito na uso ngayon, Google Map. Salamat sa isang subscriber ko, sa isang viewers ko na nagbigay ng address. Novaliches. So babaybayin natin po ang daan. Tapos pagkatapos po nito, pag may oras pa kami ni Limuel, pupunta din po kami sa Rebisco. Ang Rebisco naman po, mga biskwit. Malapit lang dun sa Katayan. Malapit lang sa slaughterhouse. So kahit sa huli na lang po yun. Matraffic daw. Barangay. Liano. Yan o. Ayun, Liano. Liano ron. Ayun. Kita na natin sa Google Map. Kilometers. Thank you talaga. Mamaya sa shout out kita. Dahil in-screenshot ko po yung comment niya. Timing po, mga 2 oras bago kami maghanap, nakapagbigay siya ng location sa atin. Minsan may mga good Samaritan talaga tayong natatagpuan, nakapagbigay sa atin ng mga impormasyon. Sana totoo itong impormasyon na to. Para wag naman po masayang yung aming effort. Dito na po ako mga kagadang buhay sa Liano Street, Novaliches. At dito po sa likod ko, ito po ang pabrika ng State Line Products, Star, Richie, mga movie po. Ayan po oh. So, binigyan po tayo ng number at then tinawagan po natin at mahirap po tumawag. Ang dami pa pong pinagdadaanan ng tawag bago po tayo mabigyan ng number ng distributor. Hindi ka po pwedeng makapagdirekta dito ng order. So, dadaan po tayo sa distributor ng, sa atin, Marilao, Bulacan. So, sa Marilao, Bulacan po tayo ng distributor. Tinatawagan po natin pero busy pa po ang line niya. So, at least po, mga kaganang buhay, napuntahan natin, nakita natin, ang dami talaga nilang stocks.
Sila po talaga ang pabrika dito. And then, ang proseso po, kailangan dadaan ka po ng distributor at i-deliver na lang po sa designated po na lugar kung saan po ang tracking natin. Kaya, sa number po natin na to, busy po ngayon, subukan po nating makontak maya-maya lang. Ayan, mga kagandang buhay. Nakita namin ni Limuel. Nakita namin talaga ni Limuel kung saan yung opisina, yung pabrika. Dikit-dikit po sila dito. Pero yun nga, dadaan pa rin po tayo ng distributor. Subukan natin kausapin yung distributor pag nakontak na natin. Busy pa siya yung line niya. Pero kung di talaga natin makontak, ay tatawag po tayo ulit. Tapos hingi ulit tayo ng number kung ano pa yung mga distributor na malapit sa Marilao, Bulacan. Ayan, nakita din natin at salamat po sa nagbigay ng address ng mga subscriber natin. Ayan, may pupuntahan din si Limuel at puntahan din daw niya ang kapatid niya matagal na niyang hindi nakikita. Dito rin po sa Novaliches. Nagiging madali po ang mga transaksyon. Ano kasi, Google Map. Yung mga taxi driver, ginu-Google Map lang. Hello mga kagandang buhay. So, ito po ang parkingan ng aming truck dito sa Marilao, Bulacan. Ito po yung parkingan ng Rebesco. At mamaya pupunta kami doon sa opisina ng Rebesco. Magtanong na rin po tayo mga kagandang buhay kung magkano mga presyo ng mga biskwit para po kahit paano makakuha tayo dito ng mga fast moving sa Visayas. For the meantime mga kagandang buhay, ang atin pong in-order na state line products, markers, ay bukas na po sa atin, i-deliver dito. Dito na lang po sa parkingan, pero kailangan po nating linisan ang ating truck ngayon dahil marami pa pong tain ng mga karabaw. Pero ang problema namin, wala po kami makuna ng tubig. Didiskarte na lang po kami mga kagandang buhay. So ganito po ang buhay namin dito sa pagiging biyahero. Kailangan talaga matalino ka sa paggamit ng iyong mga talento para po ang biyahe natin ay masentralize, malagyan po natin ng iba't ibang klaseng mga backloading. Punta tayo dito sa taas mga kagandang buhay, tingnan natin kung kaya nating linisan ang ating truck na walang tubig-tubig. Pagkain po kasi ang ating kinakarga, so kailangan po malinisan talaga natin ang truck natin. Oh, butas na pala oh. Oh no! Oh, siguro sinipa to ng baka, kalabaw. Oh, nirinig na natin. Ayan. Ang main po talaga nga problema dito mga kagandang buhay, pagka nagpapakatay po tayo, ay yung ipapakain natin sa ating mga baka. Ayan, pero napaka-bless po natin mga kagandang buhay at abandoned, ano na ba ito, pabrika? Meron po dito sa likod na abandonado na pabrika ng mga chinilas na ang daming ganito, na-pier yata to. So matataba po doon ang damo, kaya hindi na po tayo bumibili ng mga kumpay. Pero siyempre napakalayo yon, kailangan natin ikarga sa jeep, mag-arkila tayo ng jeep para makaabot dito mga kagandang buhay. Ito po, pakita natin. Ano? Si Lord John. Ayan. So, napakahirap po mga kagandang buhay na kargahan natin ito ng chichirya. Ganito po yung itsura. Puro tae pa po ito. Oh, no! Akit tayo dito sa taas. Tingnan natin. Tulong-tulungan na lang natin ito. Malinisan kahit walang tubig. Yan o. Okay pala. Okay pala, no? Kasi kung hindi natin nahabwa kaagad yung mga rice hull na puno ng tae, mahirapan tayo. Wala tayong kunan talagang tubig. Oo. At saka wala tayong paglagyan. Ayaw nilang ilagay natin dito yung mga basura natin tae. Kasi nga, babaho dito. Ayan. Ito po yun mga kagandang buhay, oh. Ayan. So, patuyuin na lang sa hangin, no? Walisin na lang, tapos patutuyuin na lang sa hangin. O dito, kakarga natin ng mga curls. Ang in-order ko po mga kagandang buhay ay 1,000 bags. So, ang isang bag nun is naglalaman ng 100 pieces. So, 1,000 bags, bali po, magkano yun? 100,000 pieces?
Ayan, kung kikita tayo ng piso sa retail, at saka kahit na kikita tayo ng 50 centavos sa wholesale, kung halimbawa ubusin po yun, meron na tayong 50 mil. Kung tigsi 50 centavos ang ating tubo, mga kagandang buhay, sa isang curls. Tapos, pagka na-retail naman natin ng iba na piso doon sa ating mga store, ang another na 50 centavos noon, tubo na rin po ng store. Anon po. So, bawing-bawi po ang ating puhunan dito. Makakapagtinda pa po tayo ng murang curls sa ating mga stores. Sa aking mga stores, mga kagandang buhay. So, malaki po talaga ang nakikita ng, ang kita ng backloading. So, Lord John, bukas, maaga pa. Karga na natin. Pero gabi pa rin tayo makakaalis, no? Gabi dahil may truck ban. Ayun, may truck ban kasi. So, ang isa nating truck, mga kagandang buhay, ay, loading sila ngayon sa Negros. So, darating sila dito mga Friday. Friday sila darating dito, pero alanganin po yung backload natin. Itlog ang backload natin. Update po natin sa itlog. Sobrang nagmahal po ang presyo ng itlog. Tapos, kulang sa supply, of course. And then, scheduled pa ang pagbigay sa atin ng itlog. Siguro, medyo matagal-tagalan tayo, mga kagandang buhay. Dahil, ang schedule po natin, next week pa daw. So, darating tayo ng Biyernes, makaka-backload tayo ng itlog. Biyernes rin po siguro. So, 1 week po sila madidetain dito. Kasi hindi naman pwedeng umuwi ang ating truck na walang kargang backload, lugi na po yon. So, pupunta po kami ngayon ni Limuel sa Rebisco para po, at least kahit papano, madagdagan po yung mga backload natin. Makakarga ako ng mga fast moving. Halimbawa po, Hansel daw fast moving, crackers, ayan. Marami rin pong product ang Rebisco, mga kagandang buhay. So, mamaya po, babalik kami sa Katayan. Actually, nakapag-upisa na ng Katay kahapon ng 7 ba yun, Limuel? 7. Meron na po kaming result doon sa 7. At i-reveal ko po mamaya kung ano po yung resulta ng Katay sa 7 unang kinatay kagabi. Ngayon, Limuel, ilan ang kakatayin? 7 ulit? O, 7 ulit po mamayang gabi. Medyo konti lang po ang katay dahil meron naman po kasing ibang mabiyahero na pinapakatay din. So medyo hati-hati lang po ang pagkuha sa aming mga hayop. Dahil may taga Batangas daw po kasing suki na sergeant dyan. So, kung tuloy-tuloy naman po, meron nga yung kargang 44. Matagal-tagal rin kakatayin O, 30 pa natira. 14 pa lang ang kakatayin. Kahapon at ngayon, 7-7. May 30 pa. 4 na araw. 7, 14, 21, 28. So ano ngayon? Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Sabado pa yun mauubos. So tamang-tama lang po yun, mga kagandang buhay, pagdating ng ating isang... Pero actually, meron akong ka-meet up mamaya. Tama ba yun, Limuel? Na meron tayong isang taga-katay din na imi-meet up natin mamaya. Baka pagdating ng isa nating truck, ay siya nang kakatay. So, ganun po ang gawin natin. Yan po ang mission ko dito. Pagpunta sa Marilao, Bulacan para makakita ng taga-katay, para po sa ating backloading. Kaya po sa aking mga taga-panood, hindi po basta-basta ang negosyo, sabi ko sa inyo. Kasi ang iba dyan nagsasabi, hindi daw sila maniwala sa pinapatong namin na 7,000 sa isang hayop. Explain ko po mamaya bakit kailangan ganun ang aming patong para po mai-survive natin ang ating biyahe. Sa mga tao pong hindi nakakaintindi, na basta-basta na lang po magko-comment, subukan nyo po na magnegosyo ng kagaya nito. Kasi sa amin kasi naging perfect combination lang po talaga ito pagbabaka namin. Dahil meron po kami mga existing na mga tindahan. So meron po kaming 5 tindahan na pagkuha po namin ng itlog ay dinidistribute po namin yan sa aming 5 tindahan. Kung wala po yun, mga kagandang buhay, hindi po namin mapapaubos ang aming mga backloads. Sa itlog, dapat mabilisan. So sa curls naman na to, i-rolling store ko po ito, mga kagandang buhay, para po ipakita ko po ulit sa inyo kung magkano po ang kikitain, gaano po ba kaganda ang mga curls na ibenta sa market,
Para naman po ito sa mga OFW na marami po talaga kasing may puhunan na hindi nila alam kung paano sila mag-umpisa talaga ng business. Saan sila mag-uumpisa, ano po ang kanilang uumpisahang negosyo. Kaya po ang vlogs po na to sa mga tao na malalawak po ang kaisipan. Makapagbigay po tayo ng mga idea. Kasi yun nga sabi ko, napakahirap pong maghanap ng source. Kahapon, grabe, si Limuel, kaming dalawa. Naghanap kami ng source. Lalo na hindi namin alam ang mga lugar, no? Ako, particularly, hindi ko talaga alam ang lugar. Mahirap din po makipag-usap. Supplier po, pag hindi ka magaling, halimbawa sa ahinti pong nakausap ko, tinanong ko. Kasi bawat lugar kasi sa Curls, meron pong distributor. Tapos yung distributor po, meron pong ahinti yan. So, ahinti naman po, siyempre nagtatry naman po yan na makapagtubo rin sila. So, prenisyuhan na po kagad niya ako ng napakataas. Almost wholesale na po doon sa Visayas ang presyo niya sa akin. Sabi ko sa kanya, sir, meron kaming dating ahinti sa Batangas. Ganito lang po ang kanyang presyo. Di ba dapat po, mas mura ang presyo dito sa Marilao kasi napakalayo yung Batangas. So yun, nag-bargaining of price po kami. Pag hindi ka po talaga magaling, mga kaganang buhay, hindi ka po talaga makakakuha ng murang presyo. Kasi nasa ano ka na nasa distributor ka na, hindi ka naman pwedeng dumirekta doon sa planta. So sa pakikipag-usap po, maraming bargaining of price, maraming explanation, dapat magaling ka po sa ganon dahil talagang tatagain ka talaga sa presyo. Kung alam na, Bisaya to, Bisaya to, pwede natin to presyuhan ng malaki. Dapat nga Visayas pa namin dinadala, dapat nga bigyan kami ng magandang presyo kasi sinishipping pa namin. Pa kami, malaki pong expenses namin. Kaya po mga kagandang buhay, kung wala ka pong alam sa negosyo, huwag ka na pong magnegosyo. Kasi baka ma-stress ka po, maaga ka pang ma-high blood, maaga ka pang mamatay. Sa totoo lang talaga mga kagandang buhay, napaka-stressful po ng negosyo. Dapat marunong ka po talaga, parang bangka po yan. Na pag medyo masama ang panahon, kailangan marunong ka po talagang magtimon para wag pong tumaob yung bangka mo. Kasi kung hindi ka po marunong sumayaw sa presyo, mga kagandang buhay, pag hindi ka po talaga marunong maghanap ng pagkukunan mong murang source, ewan ko lang mga kagandang buhay, isang salta mo lang, ubos na kaagad puhunan mo. Kaya kailangan, ang ginawa ko kahapon, dahil matagal na po akong hindi nakakuha ng cars, hindi ko na po alam kung magkano na ang presyuhan. So siguro last year pa ako last na nakabili sa aking ahinti na taga Batangas, na nagdi-deliver sa distributor sa Batangas. Matagal ko na po siyang hindi nakontak at nagtaka lang po talaga ako kahapon nung nag-call po ako sa kanya, nag-ring po ang cellphone at saka po nakausap ko siya kung magkano ang presyo sa Batangas ang kanilang delivery. At saka may mga tinawagan din po ako na mga supplier doon sa Aklan na kumukuha dito sa Maynila, pinapatracking. Kumuha din po ako ng idea doon, napakalayo po talaga ng presyo ng ahinti. First niya na presyo sa atin. Kaya nag-bargaining of price po kami. Sabi ko doon nala ako sa Batangas kukuha. Pag ganun mataas ka. Sabi ko tatawag na lang ulit ako sa opisina para po makahingi ako ng mas malapit dito na distributor na isa para po makausap ko rin kung magkano ang presyo. At the end naman mga kagandang buhay, nagkausap naman kami, pareho lang po presyo ng Batangas ang presyo na binigay niya sa akin. Kasi dito na lang rin kami, baka po sa susunod na mga time ay makakita ako na mas mura pa po na distributor. Makapagbigay sa atin na mas mura pa. Kasi Marilao po ito mga kagandang buhay. So ganun, start lang po muna tayo dahil kung doon po ako kukuha sa Batangas, dito na lang rin po. Kasi dito naman po ang truck namin na to, ihahatid nila dito. So mamaya mga kagandang buhay usap tayo tungkol dun sa recovery po ng katay natin. Sa 7 na yon at ang kasunod po na 7 ngayon para po, ewan ko kung ma-inspire kayo, kung ma-inspire ko kayo na magnegosyo rin ng katulad ng negosyo ko, kakayanin nyo ba? O nga po pala, doon. Doon pa Tingnan nyo, blessings po yan na libre po ang kumpay natin. Kasi kung hindi po libre ang kumpay natin, additional po yun na expenses natin mga kagandang buhay. So, pupunta na kami ni Limuel
Sa Ribisco, samahan niyo po kami. Kapit na. Pepsi? Warehouse sa Pepsi na. Ito na, mga kagandang buhay. Dito na po ako sa opisina ng Ribisco. Oh. Kita nyo, oh, mga cream line. Sa kanila rin pala to. Ay, hindi. Baka snacks to go lang by Ribisco. So, hindi sa kanila yung cream line. Ito lang yung sa kanila, oh. Ayan. So, mag-inquire po tayo sa loob, mga kagandang buhay. I think, andun yung opisina nila. Ito yung snack house lang nila. Snack house lang nila to. Siguro dito kumakain yung mga empleyado nila. Ayan o. Dito tayo. Nakagandang buhay. Products mo lahat yan ng Ribisco. Kaya yung kukunin lang natin, yung mga yung mga fast moving lang. Dito tayo siguro. Snack house lang yan dyan.